everyone is sitting at the edge of their seat for this segment. Our top 5 have proven themselves in every segment, but now they face this final challenge. This test will determine who will be crowned Ginoong Santa Rosa 2026. So now that we have reached the most exciting and challenging part of the competition, we shall now be presenting our top 5 finalists with a single common question. This is their chance to showcase their wisdom, eloquence, and ability to think on their feet. The questions will be read in English and in Filipino, and our finalist can answer using his own language of choice. We'll be calling in the first finalist, and for the rest, they will be wearing noise-canceling headsets, so they will not have a chance to hear the question, our common question, nor the answer of the candidate that preceded them. So we be asked for the final question, please. And while we're waiting for the final question to be handed to us, let us do a little headphone check. Parang they're all vibing to the music there. To our Pinoas in the back, if you want to win tonight, raise your hand. If you're happy and you know it, do a shimmy. I do think that their noise-canceling headsets are working tonight, ladies and They're gentlemen. safe. All right. So, Lorenzo, congratulations. In all 4, we shall be asking you the final question. Colleen will have to ask you in English, and I will be doing the Filipino translation. Are you ready? This is your final question. In today's world, not all exhaustion is loud. Some people smile in public while quietly fighting battles within. Some struggles are never posted, never captioned, and never openly asked for help. You have a friend who remains quiet, but you can sense that he is mentally exhausted. He does not say anything, he does not ask for any help, yet you know he is carrying something heavy. As a Ginoong Santa Rosa, how would you support someone who do not ask for help or does not know how to ask for help? Sa panahon ngayon, hindi lahat ng pagod ay halata. May mga taong nakangiti sa harap ng iba pero tahimik na lumalaban sa sarili nilang pinagdaraanan. May mga problemang hindi na ipopost, walang caption at hindi kailanman ipinapakitang humihingi ng tulong. May kaibigan ka na tahimik lang pero ramdam mong pagod na siya sa isip at damdamin. Wala siyang sinasabi, hindi siya humihingi ng tulong pero alam mong may mabigat siyang dinadala. Bilang isang Ginoong Santa Rosa, paano mo susuportahan ang isang taong hindi humihingi ng tulong o hindi marunong humingi nito? Magandang gabi. Bilang isang Ginoong Santa Rosa, lalapitan ko po sila ng walang paghusga at may malasakit. Kaya sa mga taong takot magsabi ng problema, ang mensahe ko po ay, andito lang ako, handang makinig at magpayo. Maraming salamat po. Thank you very much, Ginoo 4, Lorenzo Banyas from Manitli. 1 down, 4 to go. Let's call in our next finalist. Headphones off from Ginoo 8, Matthew Hernandez from Tagapo, number 8. Number 8, welcome to the final question and answer portion. Congratulations on making it this far. We have our final question for you ready. I will be reading it to you in English. Michael will be reading it to you in Filipino. Are you ready? This is your final question. In today's world, not all exhaustion is loud. Some people smile in public while quietly fighting battles within. Some struggles are never posted, never captioned, and never openly asked for help. You have a friend who remains quiet, but yet you can sense that he is mentally exhausted. He does not say anything, he does not ask for any help, yet you know he is carrying something heavy. As a Ginoong Santa Rosa, how would you support someone who does not ask for help or does not know how to? Sa panahon ngayon, hindi lahat ng pagod ay halata. May mga taong nakangiti sa harap ng iba pero tahimik na lumalaban sa sarili nilang pinagdaraanan.
May mga problema na hindi na ipopost, walang caption at hindi kailanman pinapakitang humihingi ng tulong. May kaibigan ka na tahimik lang pero ramdam mong pagod na siya sa isip at damdamin. Wala siyang sinasabi, hindi siya humihingi ng tulong pero alam mong may mabigat siyang dinadala. Ngayon, bilang isang Ginoong Santa Rosa, paano mo susuportahan ang isang taong hindi humihingi ng tulong o hindi marunong humingi nito? I think I can approach my friend through showing empathy and observing his action. And I believe that in this generation, this problem is timely and manageable. And that is why conflicts makes bigger and bigger. And as a Ginoong Santa Rosa, I am here in the front of you, showing up and be the best version of me, and showing my purpose as a person. Thank you. Thank you very much, Ginoong Matthew Hernandez from Tagapo. Two finalists have been heard already. It is now time to call in our third finalist of the night. Ginoong number 3, Dan Alfonso Roque Dila. Hello there, Ginoong number 3. Congratulations on making it to the top 5 tonight. I hope that you're ready for this next round. We have our final question ready for you. I will be reading it to you in English. Michael will be reading it to you in Filipino. And this is your question. In today's world, not all exhaustion is loud. Some people smile in public while quietly fighting battles within. Some struggles are never posted, never captioned, and never openly asked for help. You have a friend who remains quiet, but you can sense that he is mentally exhausted. He does not say anything, does not ask for any help, yet you know he is carrying something heavy. As a Ginoong Santa Rosa, how would you support someone who does not ask for help or does not know how to? Sa panahon ngayon, hindi lahat ng pagod ay halata. May mga taong nakangiti sa harap ng iba pero tahimik na lumalaban sa sarili nilang pinagdaraanan. May mga problema na hindi na ipopost, walang caption at hindi kailanman ipinapakitang humihingi ng tulong. May kaibigan ka na tahimik lang, pero ramdam mo na pagod na siya sa isip at damdamin. Wala siyang sinasabi, hindi siya humihingi ng tulong pero alam mong may mabigat siyang dinadala. Ngayon, bilang isang Ginoong Santa Rosa, paano mo susuportahan ang isang taong hindi humihingi ng tulong o hindi marunong humingi nito? Bilang isang Ginoong Santa Rosa, naniniwala ako na ang pinaka-epektibong paraan upang makausap ang isang kaibigan na may dinadalang problema ay ang pagpapakita ng mabuting intensyon. Bigyan natin sila ng emosyonal na suporta dahil sila ang ating mga kaibigan at huwag natin hayaan na lunurin sila ng problema sa buhay. Kaya sa lahat ng may problema at pinagdadaanan, lagi yung tatandaan na ang ating Diyos ay palagi tayong ginagabayan. Maraming salamat po sa lahat. Thank you very much, Ginoong 3, Alfonso Roque from Dila. We only have 2 finalists left, Michael. Let's not keep our audience waiting any longer and let's call in our next finalist. Ginoong 10 from Lusac Maverick, Ken Sandoval. Ginoong number 10, I hope that you're ready for this round. Take in a deep breath. We have our final question for you. I'll read it to you in English and Michael will be reading it to you in Filipino. And this is your question in English. In today's world, not all exhaustion is loud. Some people smile in public while quietly fighting battles within. Some struggles are never posted, never captioned, and never asked for help. You have a friend who remains quiet, but you can sense that he is mentally exhausted. He does not say anything, he does not ask for any help, yet you know he is carrying something heavy. As a Ginoong Santa Rosa, how would you support someone who does not ask for help or does not know how to? Sa panahon ngayon, hindi lahat ng pagod ay halata. May mga taong nakangiti sa harap ng iba pero tahimik na lumalaban sa sarili nilang pinagdaraanan. May mga problema na hindi na ipopost, walang caption at hindi kailanman ipinapakitang humihingi ng tulong.
May kaibigan ka na tahimik lang, pero ramdam mong pagod na siya sa isip at damdamin. Wala siyang sinasabi, hindi siya humihingi ng tulong, pero alam mong may mabigat siyang ginagawa. Ngayon, bilang isang Ginoong Santa Rosa, paano mo susuportahan ang isang taong hindi humihingi ng tulong o hindi marunong humingi nito? Thank you so much for that wonderful question. Today, many people carry silent battles, stories untold, and pain unseen. And when someone is afraid to speak or seek help, the greatest thing we can offer is not pressure, but presence. As Ginoong Santa Rosa 2026, I choose to live with compassion, empathy, and kindness. Because in a world that can be cruel, kindness becomes a lifeline. And I dream of a community where people feel seen, heard, and valued. Thank you. Thank you very much, Ginoong and Gabriel Sandoval from Malusa. And now finally, last but never the least, our last finalist for tonight, Ginoong 14. Ginoong 14 is from Book, Samsudin Ampuan. Ginoong 14, I hope that you were able to take that time to really take in this moment. We have our final question for you. I will read it to you in English. Michael will be reading it to you in Filipino. You can answer in whichever language you're comfortable in. And this is your final question in English. In today's world, not all exhaustion is allowed. Some people smile in public while quietly fighting battles within. Some struggles are never posted, never captioned, and never asked for help. You have a friend who remains quiet, but you can sense that he is mentally exhausted. He does not say anything, doesn't ask for any help, and yet you know he is carrying something heavy. As a Ginoong Santa Rosa, how would you support someone who does not ask for help or does not know how to? Inshallah, sa panahon ngayon, hindi lahat ng pagod ay halata. May mga taong nakangiti sa harap ng iba pero tahimik na lumalaban sa sarili nilang pinagdaraanan. May mga problema na hindi na ipopost, walang caption at hindi kailanman ipinapakitang humingi ng tulong. May kaibigan ka na tahimik lang, pero ramdam mong pagod na siya sa isip at damdamin. Wala siyang sinasabi, hindi siya humihingi ng tulong pero alam mong may mabigat siyang dinadala. Ngayon, bilang isang Ginoong Santa Rosa, paano mo susuportahan ang isang taong hindi humihingi ng tulong o hindi marunong humingi nito? There's a saying that when someone is drowning, that is not the time to teach them on how to swim. Kung may kaibigan ako na ayaw magsabi ng problema at nararamdaman, hindi ko siya pipilitin. Sa halip, ipaparamdam ko sa kanya na hindi siya nag-iisa. Minsan kasi, ang kailangan nating mga tao ay presensya lamang kesa sa maraming tanong. Ipapakita ko ito sa pamamagitan ng simpleng pangungumusta, pag-aya na lumabas, at pakikinig ng walang halong pangungusga hanggang sa maintindihan niya na hindi kahinaan ang pag-amin ng nararamdaman. Bilang Ginoong Santa Rosa, nais kong ipaalala sa inyong lahat, sa lahat ng nakikinig, na ang tao marunong umamin ng nararamdaman ang siyang may pinakamatibay na paninindigan at lakas na higayat tibagi ng sinuman. Ilang po, maraming salamat. Thank you very much, Ginoong 14, Samsudin Ampuan. And there you have it, folks, our top 5 finalists of contending for the crown of Ginoong Santa Rosa.